Noong December 18, 2025, pumirma si President Trump ng isang batas. Hindi ito balita tungkol sa gera. Hindi ito balita tungkol sa China. Ito ay isang regalo, $2.5 billion para sa Pilipinas. Grant assistance na autorisado ng batas ng Amerika. Pero may kapalit. At ngayon, habang ipinagdiriwang ng lahat ang pinakamalaking tulong militar na natanggap ng Pilipinas sa kasaysayan, may isang katotohanan na hindi sinasabi ng sinuman. Ang Pilipinas ay nahulog na sa bitag at ang bitag na yon ay tinatawag na PERA Act. Una, unawain natin kung ano talaga ang PERA Act. PERA, Philippines Enhanced Resilience Act. Ito ay isang batas na ipinasa ng US Congress at personal na pinirmahan ni President Trump bilang bahagi ng US National Defense Authorization Act para sa 2026. Ang nilalaman nito, autorisasyon ng hanggang $500 million bawat taon mula 2026 hanggang 2030, hanggang $2.5 billion sa kabuuan. Sa Tagalog, hanggang 140 billion pesos na grant assistance para sa Armed Forces of the Philippines, para sa modernisasyon, para sa mga sandata, para sa training. Sino ang tatanggi doon? Pero narito ang hindi sinasabi ng mga headline. Hindi lang basta libreng pera ang PERA Act. Ang PERA Act ay may kondisyon dahil foreign military financing grant ito. Karaniwan, US Defense Articles, Services at Training ang pinopondohan nito. Hindi ito basta pwedeng gastusin kahit saan at kahit anong bansa. Sa totoong mundo, ang ganitong grant ay tumitindi ang hatak papunta sa US origin systems at US interoperability. Kaya sa praktika, ang pera ay para sa mga sandata na tugma sa US military at doon nagsisimula ang bitag. Isipin mo ang isang silid na may 3 pinto. Pinto number 1, ang PERA Act mismo. Bago dumating ang PERA Act, ang pinakamalaking problema ng Pilipinas sa pagbili ng F-16 ay ang pera. Ang buong package, 20 F-16 Block 70/72 jets, missiles, training, spare parts, $5.58 billion. Sobrang mahal, hindi kaya ng budget. Pero ngayon, may autorisadong hanggang $500 million bawat taon na maaaring gamitin sa ganitong pagbili. Ang dating imposible ay naging posible na. Hindi dahil nagbago ang presyo ng F-16, kundi dahil binago ng Amerika ang buong laro ng financing. Pinto number 2, ang Basa Air Base. Bago pa man mapirmahan ang kontrata para sa F-16, ang Amerika ay namuhunan na sa ilalim ng EDCA. May mga US-funded upgrades sa Basa Air Base kasama ang major runway rehabilitation, bagong aircraft parking at apron at advanced airfield works. Lahat nagpapalakas ng capacity para sa fighter operations at joint operations sa pagitan ng US at Philippine Air Force. Kung pipiliin ng Pilipinas ang Gripen, ang lahat ng US-funded upgrades sa Basa ay mas naka-align sa US interoperable fighter operations, hindi para sa Swedish jets. Ang infrastruktura ay nandoon, pero hindi para sa inyo. Isang bridge to nowhere na ginawa ng Amerika para siguraduhing hindi tayo aalis. Pinto number 3, ang FA-50 pipeline. Sa ngayon, 12 pa lang ang FA-50PH ng Philippine Air Force. Pero may bagong 12 na inaasahang darating sa susunod na mga taon. Ang FA-50 ay tinatawag ng mga eksperto bilang mini F-16. Parehong avionics logic, parehong training philosophy, parehong weapons integration. Ang bawat piloto ng Philippine Air Force na lumipad sa FA-50
ay isang pilot na handa nang lumipat sa F-16 nang may minimal na retraining. Kung pipiliin ang Gripen, ang buong training pipeline ay masisira. Bagong sistema, bagong logic, bagong gastos, 3 pinto, 3 bitag, at lahat ay nagtuturo sa iisang direksyon. Pero may ika-4 na pinto at ito ang pinakamatalino sa lahat. Sabihin nating hindi gagamitin ng Pilipinas ang PERA Act para sa F-16. Sabihin nating gagamitin nila ang pera para sa missiles, radar, drones, satellites, lahat ay US origin systems. Akala mo nakalusot ka sa bitag. Mali! Dahil ang bawat US radar na binili ay nakikipag-usap sa US data links. Ang bawat US missile na nakuha ay nag-i-integrate sa US fire control systems. Ang bawat US drone na nakadeploy ay gumagana sa US network architecture. Ang buong sistema ay dinisenyo para sa iisang uri ng fighter. At hindi yon ang Gripen. Ang Gripen sa gitna ng US built sensor at weapons network ay isang orphan, hindi marunong makipag-usap, hindi marunong mag-integrate, hindi marunong lumaban ng buo. Kaya kahit hindi direktang sinasabi ng PERA Act, bumili ng F-16, ang bawat piso na ginagastos sa US systems ay nagpapalala ng bitag. Hindi lang financial lock-in ito. Ito ay technological ecosystem lock-in. Maraming tao ang nagsasabi pa rin, Gripen ang paboritong eroplano ng Pilipinas. Pero ang katotohanan, ang Gripen argument ay patay na. At namatay ito noong December 18, 2025 nang pumirma si Trump ng PERA Act. Isipin mo ang matematika. Kung pipiliin ng Pilipinas ang F-16, nasa kanila ang buong $2.5 billion na grant assistance mula sa US. Kung pipiliin ng Pilipinas ang Gripen, sa praktikal na realidad ng foreign military financing, mas malamang na hindi mapupunta ang pondo sa isang Swedish jet na hindi US origin system. At hindi lang yon, walang Pilipinong opisyal, walang pangulo ang makakapaliwanag sa mga mamamayan kung bakit tinanggihan nila ang hanggang 140 billion pesos na grant assistance para lang bumili ng Swedish jets. Hindi lang ito opinyon, ito ay pagsusuri batay sa kasalukuyang istruktura ng batas at financing. Ito ay simpleng politika at matematika. Kaya naman, ang tanong ay hindi, bibilhin ba ng Pilipinas ang F-16? Ang tanong ay kailan? Dahil ang Amerika ay matagal nang naghanda. Hindi lang ang PERA Act, hindi lang ang Basa Air Base, hindi lang ang FA-50 pipeline. Ginawa ng Amerika ang F-16 na ang pinakaabot-kayang pagpipilian sa pamamagitan ng pagmamahal, sa pamamagitan ng mga grant, sa pamamagitan ng infrastruktura, sa pamamagitan ng training. Ito ang tinatawag na geopolitical lock-in. Hindi kailangan ng Amerika na puwersahin ng Pilipinas na bumili ng F-16. Ginawa ng Amerika ang lahat ng ibang pagpipilian na mas mahal, mas mahirap at mas mapanganib para sa kinabukasan ng Pilipinas. At dito pumapasok ang China. Ang PERA Act ay hindi lang tungkol sa F-16. Ayon sa mismong teksto ng batas, sinasaklaw nito ang coastal defense, long-range fires, integrated air defenses, maritime security, at manned and unmanned aerial systems. Ibig sabihin, ang $2.5 billion na ito ay hindi lang para sa mga eroplano. Ito ay para sa isang kompletong modernisasyon ng buong Armed Forces of the Philippines. Lahat ay compatible sa US military. Para sa China, ito ay hindi isang regalo. Ito ay isang babala na ang Pilipinas ay hindi nabibilhin ang mga sandata. Ang Pilipinas ay papayagan na ng Amerika na mag-upgrade ng higit pa sa dati
at lahat ay nakatutok sa West Philippine Sea. Kaya naman, tama ka kung sasabihin mong ang PERA Act ay isang regalo. Pero mas tama ka kung sasabihin mong ito ay isang strategic na hakbang ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo para siguraduhin na ang Pilipinas ay mananatiling nasa kanilang panig sa darating na dekada. Hindi ito masamang balita para sa Pilipinas. Para sa ating seguridad, ito ay malamang ang pinakamatalinong bagay na nangyari sa ating militar sa mahabang panahon. Pero dapat nating malaman na sa mundo ng geopolitics, walang libreng almusal. Ang hanggang $2.5 billion na grant assistance ay may kasamang isang pangako at ang pangakong yon ay tinatawag na F-16. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.